Hindi na ho maikakaila ni Cheese Escudero na siya ay tumanggap ng pera mula sa isang campaign contributor. At ang campaign contributor na ito, mga kababayan, ay isa sa mga in-identify ni PBBM na tumanggap ng bilyong-bilyong piso. Sa pagdepensa pa nga ni Cheese Escudero, parang sinasabi pa niya na ang liit na bagay, 1%. Ang liit na bagay naman ng 1%. Grabe naman kayo mag-react. Yan ang reaction ni Cheese Escudero. Pero yung porsyento po na 1% ay nire-representa ang isang absolute number na tumataginting na 5 bilyong piso, mga kababayan. Ulit, ito pala, yan. 5 bilyong piso po na tumataginting ang nire-representa ng 1% na minamaliit ni Cheese Escudero. So mga kababayan, hindi rin ho maikakaila ni Cheese Escudero na meron hong parang pagkakamali dito. May pagkakamali dito. Ang matindi, mga kababayan, siguro, hindi ko alam if this is an act of hubris or kayabangan or talagang confident lang talaga siya sa mga ginagawa niya. Pero siya ho ay umamin. Inamin ho niya, mga kababayan, na siya ay tumanggap ng 30 milyong piso bilang donasyon sa kanyang kampanya. All of these, mga kababayan, ay nangyayari sa gitna ng kontrobersya ng kanyang Senate insertion. Kung nakalimutan nyo na ho, mga kababayan, si Cheese Escudero po ay inaakusahan na nanuhol ng mga justices ng Korte Suprema. Hindi lang ho yun, na ipinilit niyang maglagay ng 142.5 or 0.7 billion pesos, mga kababayan. At inaakusahan siya na siya ay nakinabang dito sa 142.7 billion pesos. At sa gitna ng issue na yon, umamin si Cheese Escudero na tumanggap siya ng pera mula sa isang kontraktor ng flood control. Ayan, ito ho yung balita. Senate President Escudero inaming tumanggap ng 30 million pesos campaign donation pero itinangging tinulungan ang kontratistang donor. Siyempre, hindi naman na talaga involve ang senador dyan. Sino ho magiging involved? Siyempre si LGU. Sino ba yung LGU? Di ba? Si LGU. Puntahan muna natin yung balita. Ito. Inamin ni Senate President Francis Escudero nitong Martes na tumanggap siya ng 30 milyong pisong donasyon mula sa Centerways Construction para sa kanyang kampanya noong 2022. Ngunit iginiit niya na wala siyang kinalaman sa pagkuha ng nasabing kumpanya sa malalaking flood control projects ng gobyerno. Mali ba natin? Hindi naman natin alam kung ano yung tumatakbo sa behind the scenes o hindi natin alam kung paano sistema umiikot diyan sa Sorsogon kapag nagbibidding kayo ng mga proyekto. Mali ba natin? Basta ang alam natin ganito. Si Cheese Escudero, senador. Yung kapatid niya, congressman. Yung nanay niya, yung dating congressman. Ganong kalala. Ganong kalala, mga kababayan. Hindi. Oo. Pero meron na ho tayong vlog tungkol dito, so hindi na ho ako masyadong magtututok dito sa topic na ito. Ang tututukan ko, mga kababayan, dito sa video na ito, yung posibleng mangyari kay Cheese Escudero. Nagsalita ho kasi ang isang election lawyer. Ang pangalan ho niya ay si Makalintal, Attorney Makalintal. Ano ho sinabi ni Attorney Makalintal? Election law bars campaign donation from government contractors. So, pwede palang pumasok ngayon dito ang COMELEC. Pwede pala siyang matanggal sa pagiging senador. Madi-disqualify siya as a senator. If proven na, well, inadmit na nga niya, inamin na niya, tumanggap siya ng campaign donation So, paano siya madi-disqualify? Panoorin natin yung balita, mga babayan. Liable sa election offense si SP Cheese Escudero ayon sa isang election lawyer dahil sa 2022 campaign contribution ng isang contractor na sabot ngayon sa flood control projects anomaly. Sa harap na ugnayan niya sa kontratista, hugas kamay si Escudero sa kontrobersya at tila naisantabi rin ang mga yan nang magkita sina SP at House Speaker kasamang Paulo sa Malacanang. Ang detalye sa agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante.
na. So sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. Ang lumabas na artikulo, kinikilala ko, kaibigan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Kinumpirma mismo ni Senate President Cheese Escudero kahapon ang 30 million Aminado si Cheese. Hanggang dito na lang ba to? Ito yung sinasabi ko mga babayan na dapat talaga isama ang mga senador sa impeachment eh. Kasi sa ngayon mga babayan, hindi ho kasama ang mga senador sa impeachment. Sa ngayon, ang impeachable officers lamang ay presidente, vice-presidente, miyembro ng Supreme Court, mga justices, mga pinuno ng Constitutional Commission at ang ombudsman, 5 lamang ang impeachable officers. Kaya ako naniniwala ako na dapat talaga magkaroon na tayo ng Constitutional Convention para isama na ang mga senador sa mga impeachable officers. Kasi yung mga miyembro ng mga senador tsaka miyembro ng Kamara de Representante, gawin na rin silang impeachable officer. Kasi I mean, look at this. Alam niya kasi wala siyang makukuha ang penalty galing sa Senado. Kaya yung amin natin. Senate President na siya, tapos yung kanyang Committee on Ethics, walang kwentang nilalang tulad ni Roddy. Wala. So, ganyan lang siya, amin-amin lang. Diba? Tuloy. pesos na donasyon ng kanyang kakilala, kaibigan at kababayan na si Lawrence Lobiano ng Centerways Construction and Development Inc. noong tumakbo siya sa pagkasenador taong 2022. Ang Centerways ay kasama sa top 15 sa listahan ni PBBM na nakakuha ng malaking budget para sa flood control projects sa nakalipas na 5 taon. Ayon sa veteranong election lawyer na si Romulo Macalintal, ang pag-amin ni SP Cheese na nag-ambag si Lobiano sa pangangampanya niya noong 2022 elections ay isang election offense. Malinawan niya ito na nakasaad sa Section 95 ng Omnibus Election Code. Hindi pwedeng magbigay ng contribution yung sinumang tao, maging yan ay mga korporasyon o talaga yung natural persons sa sinumang kandidato o yung mga kumpanya niyan ay mayroong kontrata sa gobyerno, anumang kontrata na nagbibigay ng mga services o kaya nagsusupply ng mga goods, yung mga supply, government supplies, yan ay bawal yan. Hindi po pwedeng magbigay ng ganyang uri ng contribution. Yun, mga kababayan, huli ka balbon. Mukhang nakakalimutan yata ni Cheese Escudero yun nung pinag-aralan na sa law school. Nabawal pala yun, guys. Oo. Puntahan natin yung Omnibus Election Code. Ito yung Omnibus Election Code. Sa Article 11, come on, Article 11 din, parang sa impeachment lang ng Constitution. Article 11, Section 95, ayan. Prohibited contributions. Nakasulat, di ba? Prohibited, ipinagbabawal na kontribusyon. Prohibited So, ipinagbabawal. No contribution for the purposes of partisan political activity shall be made directly or indirectly by any of the following. So, mga kababayan, kung titignan ho natin dito, may mga specific na salita. Una, ano ho yung bawal? Contribution. No contributions, number 1. No contributions for the purpose of partisan political activity, para sa partisanong political na galawan, tulad ng kampanya. No contribution for purposes of partisan political activity shall be made, ang pwedeng gawin ng directly or indirectly. Hindi pwedeng rekta or indirecta. Indirecta, meaning in kind. By any of the following, kahit alin daw nasa ilalim. Ngayon, pupuntahan natin yung papasok sa sinabi ni Attorney Macalintal. Ito ho yun. Sana yun? Ito, ayan. Ay, hindi. Taas pa natin. Ito na lang kasi mas direkta ito. 95C. 95C. Ano ang nakasulat? Sa Omnibus Election Code, Article 11, Section 95C. Paragraph C. Ano yung sinasabi? Natural and juridical persons who holds contracts or subcontracts to supply the government or any of its subdivisions or divisions, subdivisions or instrumentalities with goods or services or to perform construction or other works. Naku, napakalinaw, mga kababayan. Napakalinaw basahin ulit natin ang Tagalog. Ipinagbabawal para sa partisanong politikal na aktibidad ang pagbibigay ng kontribusyon, direkta man o hindi direkta. Pinagbabawal daw yun. Ano yung any of the following, kahit alin daw dito na nasa ilalim. Ayan. Ano ba yung kasama sa ilalim?
mga tao o organisasyon or kumpanya na may mga kontrata o subcontracts na nagsusupply sa gobyerno at kahit saang dibisyon, subdivision o instrumentalidad nagbibigay ng goods or services, yung mga gamit-gamit, mga serbisyo like consulting, etc., accounting, legal, or what have you, or to perform construction or other works. Ibig sabihin mga kabayan, kung halimbawa ako ay merong construction firm. Meron nung akong negosyo na related sa construction. Ako ay hindi pwedeng mag-donate. Hindi pwedeng mag-donate sa kahit kaninong kandidato. Lalo na kung ako ay merong kontrata sa gobyerno. Si Centerways, mga kababayan, bago ho siya, saan na yun? Saan yung video? Ayan. Si Centerways, mga kababayan, bago ho siya naging kontraktor, bago ho siya naging kontraktor sa gobyerno, bago ho siya nag-donate kay Chis Escudero ng 30 million, siya ho ay kontraktor na nung panahon pa ni Rodrigo Duterte. In fact, mga kababayan, meron ho siyang 5 proyekto. Meron ho siyang 5 construction project para sa gobyerno before 2022. So, ipinagbabawal ho ba siya? Yes. Kasi may kontrata siya eh. At nagbigay siya ng serbisyo. Hindi lang serbisyo, construction pa. Paano ngayon yan? Senator Chis? Paano ngayon yan? Saan ka ngayon pupulutin yan? Anong penalty dito? Oo. Panoorin natin. Ano ba ang magiging penalty dito? Oo. Nandito rin sa video na yun yung penalty eh. Panoorin natin ano yung penalty. Niya maaring lusot ng mga komandidato sa eleksyon na tumanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng gobyerno ang katwiran na wala namang mga inaprobahang kontrata o proyekto ang gobyerno sa panahon ng election period dahil pinagbabawal ito ng COMELEC. So kahit na tumigil siya kung halimbawa sa community, pero dati naman siya nagsusupply sa gobyerno, ay yan ipapasok pa rin dahil sa siya ay isa ng supplier o isa siya sa mga duly accredited na supplier ng ating pamahalaan. Dahil kabilang sa mga election offense ang pagtanggap ng kontribusyon mula sa mga kontratista ng pamahalaan, nakasaad sa Section 264 ng Omnibus Election Code, parusang pagkakakulong ng hanggang sa 6 na taon o kaya ay perpetual disqualification para sa anumang katungkulan o posisyon sa gobyerno. Ayun pala ang ang penalty. Section 264, ayan basahin natin yung penalty para kay Chis Escudero kung sakaling mapatunayan. Any person found of any election offense under this code, Omnibus Election Code, shall be punished with imprisonment of not less than 1 year but not more than 6 years. So, sabihin, hindi pa pwedeng arestuhin si Chis Escudero. Oo, di ba na pwedeng arestuhin? Sayang naman. Oo. And shall not be subject to probation. In addition, the guilty party shall be sentenced to suffer disqualification to hold public office and deprivation of the right of suffrage. Ay, madi-disqualify si Chis Escudero. Hindi lang yan. Hindi rin siya makakaboto. Ay, nakasulat eh. Deprivation of the right to suffrage, of suffrage. Hindi rin siya makakaboto. Ever. Forever and ever. Ay, my goodness. Para kang na-impeach. Ang diferensya lang sa impeachment, pwede ka pa rin bumoto. Dito sa violation ng Omnibus Election Code, bawal ka na bumoto. Disqualified ka na, may kulong ka na, disqualified ka na, bawal ka pang bumoto. Umami na si Chis Escudero, tumanggap daw siya ng 30 million. Itong Omnibus Election Code, if I'm not mistaken, is a special law. Hindi importante dito kung may motibo ka o wala. Hindi importante dito kung may intention kang i-violate o wala. The fact of the matter is, kung nag-violate ka, the law will apply. That's it. If you commit the act that is prohibited in the Omnibus Election Code, then the penalties will apply. Kasi hodang may intention ka mabuti o masama. Delikado. Nanganganib ito pala si Chis Escudero. Oo. Perpetual disqualification daw eh.
may kulong pa. Oo. Shucks. Tuloy natin. Hindi rin anya kailangan pa ng COMELEC ang isang reklamo o petisyon dahil maaring magsagawa ito ng motu proprio investigation Uy, motu batay sa proprio. mga isiniting statement of contribution and expenditures ng mga kandidato. Kung may nalalaman ng COMELEC na isang bagay na maaaring may kaugnayan sa halala na may paglabag sa election law, dapat yan tinitingnan ng COMELEC kahit walang petisyon. Yan ang sabi ng ating Korte Suprema. Kahit wala na petisyon, kung sa pag-i-examine ng COMELEC ay may nakita silang paglabag, dapat nagkakaroon sila ng motu proprio investigation. Yan tayo eh. Chairman Garcia, eto na, may trabaho ka bigla. Kakatapos pala ng eleksyon, meron ka uling bagong problema. Si Jesus Escudero naman. Alam niyo, nakakatawa dito mga kababayan. Hindi na pwedeng itanggi ito ni Jesus Escudero. He is already stopped from tao dito na bawiin yung mga sinabi niya tungkol sa Centerway. Hindi niya pwedeng bawiin na siya ay tumanggap ng 30 million. Oo. Hindi niya pwedeng bawiin na sabihin niya na binabawi niya na kaibigan niya o kababayan niya o what have you. Hindi na pwedeng bawiin. Bakit? Ando na yung sose eh. Oh, ando na yung sose. Kita mo na yung sose. Yung statement of contributions for the elections. Ando na yung sose eh. Nakasabit na sa COMELEC. Nakasulat na dun eh. Oo, 30 million daw sa galing kay Centerways. Oo. Pero, wait, sige, tapos muna ito video. Una nang tinawag ni SP Cheese na malisyoso ang mga artikulo na nag-uugnay sa kanya at sa pagkakopo ng Centerways Construction na malaking budget para sa mga flood control project ng gobyerno. Ilang araw lang matapos pangalanan ni PBBM na kabilang ang dating campaign donor ni SP Cheese sa mga kontratista sa flood control project, ay nagkasama sa Malacanang sina SP Cheese, PBBM at House Speaker Martin Romualdez para sa isang aktibidad kahapon. Masaya at tila walang namamagitang issue sa kabila ng lantarang pagtukoy ni Escudero na mula sa Kamara ang nasa likod ng umano'y demolition job laban sa kanya gamit ang issue ng flood control budget insertion sa 2025 na tinaguri ang ham and cheese insertions. Ham and Unang cheese. pumutok ang issue sa umano'y maanumalyang flood control projects nang ibalita ito ng politiko at Billionaire News Channel. Yun. Pero sigurado o mga kababayan, meron magiging depensa dyan si Jesus Escudero. Ang magiging depensa dyan, mga kababayan, malamang sa malamang, hindi naman si Centerways ang nag-donate sa akin. Ang nag-donate ay yung kaibigan ko. Oo. Kasi, according to dito sa report na ito ni, pangalan na ito, Ed Linggao, posible daw yung gawing palusot. Panoorin natin to. Bakit naging kontrobersyal ang isa sa mga campaign donors ni Senate President Jesus Escudero? Bigyan po natin ng konteksto. Sa storyng nilabas po ng online news agency na Rappler, nakalista ang isang Lawrence Lobiano na top donor ni Escudero noong 2022 elections. Sa ulat po ng Rappler, 30 million ang donation ni Lobiano sa kampanya ni Escudero. At si Lobiano po, presidente rin ng Centerways Construction and Development Incorporated na nagkaroon ng higit 5 bilyong pisong flood control projects mula 2021 hanggang 2024. Katunayan sa nilabas na listahan ng Lunes ni Pangulong Bongbong Marcos na top flood control contractors, number 7 ang Centerways. Pero para pumalinaw, wala namang sinasabi ang Pangulo na mayroong focus-focus sa mga kontratistang ito. Pinalagan agad ito ni Escudero, itong report ng Rappler. Anya, malisyoso raw ito at ill-timed. At bakit daw ginagawang issue itong sa Centerways, ngayong 1% lamang daw ng kabuang flood control projects ang nakuha ng Centerways. Ganyan pa man, inamin nga ni Escudero na kaibigan kakilala niya ang nasabing kontratista. Kababayan. Pero minsan daw ay hindi siya nangialam sa mga flood control projects. Pero may isa pa pong importanteng bagay na kailangan pang banggitin na hindi po alam ng maraming tao. Ito po, sa ilalim po ng Omnibus Election Code, may na pinagbabawal ang mga kontratista na mayroong proyekto sa gobyerno na magbigay ng anumang kontribusyon sa kampanya ng isang kandidato. Nasa list of banned donors po yan sa Omnibus Election Code. Sa Section 95C ng Batas Pambansa 881, yung Omnibus Election Code, ang sino mang may service or construction contract sa gobyerno, pinagbabawalang magbigay ng campaign contribution directly or indirectly. Bakit? Dahil nga po sa issue ng posibleng conflict of interest. Kung ang kontratista ay magbigay ng malaking halaga sa kampanya ng isang kandidato, baka magkaroon siya ng malaking impluensya sa politika at makasungkit nga ng mas marami pang mga kontrata sa gobyerno. May katwira naman po ang batas. So, ang malaking tanong, bawal ba itong donasyon ni Lawrence Lobiano, ang presidente ng Centerways Construction, sa kampanya ni Escudero noong 2022? Ang sagot po ng maraming abogado, madaling lusutan yan. Bakit Yeah, po? that's true. Ang pinagbabawalan kasi ng batas ay ang kontribusyon mula po sa contracting company, yung kumpanya na mayroong proyekto sa gobyerno. Pero ang mga opisyal nito, abay pwede pa namang mag-donate sa kampanya ng kanilang personal na kapasidad. Bakit po?
Dahil daw sa mata ng batas, iba ang kumpanya, iba naman ang mga opisyal. So kahit si Juan de la Cruz, ang mismong may-ari ng Juan de la Cruz Construction, pwede pa rin mag-donate si Juan de la Cruz. Ang bawal lamang pala mag-donate ay ang Juan de la Cruz Construction Company. Bakit? Dahil ang contractor ay si Juan de la Cruz Construction at hindi po si Juan de la Cruz na owner. Bakit ganoon? Di ba, meron pa rin conflict of interest. At yun na nga po, matagal na pong marami nakakalusot sa loophole na ito. Dahil kahit papano, ang Omnibus Election Code ay ginawa noon pang 1985 at hanggang ngayon, hindi pa rin narepasok. Balikan natin yan. Oo. Hinanap ko yung mga cases na kung saan yung sinasabi ni Ed Lingao na may mga nakakalusot nga dito sa section 95 ng Omnibus Election Code. Wala pa ako makita. So, pero I'll keep on searching. Baka lang hindi ko pa naabutan. O baka lang hindi ko pa namamataan. Pero alam nyo kasi mga kababayan, meron nyo kasing principle of law. What you cannot do directly, you cannot do indirectly. So, ibig sabihin mga kababayan, kapag pinagbawal po dito sa Omnibus Election Code, any lawyer can argue. Kahit si Atty. Makalintal, he will say this. Any lawyer can argue na kung ikaw ay isang kontratista at kahit dahil ikaw ay a beneficial owner of the construction company na kontratista ng gobyerno, pwede kang pumasok sa Section 95. Kasi nga, baka mga kababayan, because of the legal principle na what you cannot do directly, you cannot do indirectly. Oo. Ayan, nakasulat din naman dito sa batas eh. Oo. Di ba? At mga kababayan, kapag ang usapan ay korporasyon at tao, pwede rin ho kasing pwede rin ho sumipa yung principle of piercing the veil of corporate identity. Ibig sabihin, depende po sa investigasyon na gagawin ng COMELEC, pwede nilang, kung mapapatunayan nila na ang akto ng korporasyon at ang akto ng may-ari ay iisa lamang, then, they can pierce the veil of corporate identity. Ibig sabihin, hindi natin pwede paghiwalayan yung personalidad ng kumpanya, ng korporasyon, at ng tao. At nakasulat din naman dito, natural and juridical persons. Diba? So, natural, meaning tayo, and juridical persons, meaning mga korporasyon, organisasyon. So, of course, meron loophole, yes, pero I don't think merong jurisprudence na yung direktang parang dito sa kaso ni Chis Escudero. Baka magkaroon tayo si Chis Escudero yung pero, I mean, anyone can argue na pwedeng matanggal si Chis Escudero. Pwede siya ma-disqualify because of his admission na number one, tumanggap siya ng 30 million galing sa isang juridical person, juridical person na may mga kontrata or subcontracts kung korporasyon na nag-donate sa kanya. Pwede rin sa natural person, yung tao mismo, yung kanyang kaibigan na may-ari ng Centerways na nagbigay sa kanya. Siya yung beneficial owner ng ng kumpanya. So, 'di ba? Parang hirap naman ang hirap ng paghiwalayan ng korporasyon sa tao kung ganong anggulo ang titingnan. Pero definitely, mga kababayan, hindi pwedeng ma-break 'yon unless may mga requirements yan eh. Kailangan merong fraud, pandoloko, or may mga iba't ibang requirements yan para ma-pierce mo ang corporate personality or corporate identity. Kailangan merong fraud or a violation of any law para magawa mo yun. Pero kung, again, it depends on the investigating group. So kung si COMELEC ay pag sa kanyang investigasyon ay makikitaan niya na si Chis Escudero ay nag-violate nga nito nung Section 95C ng ating Omnibus Election Code, ano magiging penalty? Ang penalty, mga kababayan, ay, balikan natin yung penalty. Sana yun. Ang penalty ay disqualification, perpetual disqualification, kulong na hanggang 6 na taon, at ang pagtanggal ng karapatang bumoto.